Huli ka magpagkakabundol ng isang sasakyan sa isang babaeng tumatawid sa pedestrian lane sa Quezon City. Tinakasan ng driver ang biktima. Balita hatid ni EJ Gomez. Isang babaeng nakapayong ang tumatawid sa pedestrian lane sa Viluna Street, Barangay Pinyahan, Quezon City, pasado alas 10 ng gabi noong linggo. Pagdating niya sa gitna ng kalsada, nabundol siya ng sasakyan. Dumiretso lang ang sasakyan habang gumulong naman ang biktima. Nilapitan siya ng ilang bystander. Doon siya galing sa may pedestrian daw. Isa na yung payong niya. Lumipad nga din. Nagulat ako anong sobrang lakas nung lagabag niya. Yun pala, may tsinelas ako nakita doon sa pedestrian. Pagtingin ko dito may nakahiga, lumapit agad ako. Babae, aray ng aray. Pinagtulungan buhati ng mga first responder ng Barangay Pinyahan ang 43 anyos na biktima. Likod po niya masakit po, ma'am. Tapos yung labi niya, ma'am, mayroon po siyang sugat. Tapos yung mayroon din po siya sa paa. Patawid lang daw po siya. Tapos sabi ko po kung nakita niya kung anong nakabundol sa kanya, hindi daw po niya nakita. Naiwan sa kalsada ang mga nasirang bahagi ng sasakyan, gayon din ang payong at tsinelas ng biktima. Ayon sa biktima, galing siyang trabaho bilang isang house parent sa isang bahay ampunan at pauwi na sana sa Malabon nang mangyari ang insidente. Tumawid ako, walang sasakyan doon. Pati nasa pedestrian naman ako. Sugat sa yung bukong-bukong, tapos yung tuhod, tapos yung sa shoulder ko, tapos yung tagiliran ko sobrang sakit, saka yung ulo ko parang namamagal. Hindi ako makabangon Tapos yung likod ko, yung may fracture ata. Sinabi, yung nagdudugo yung kidney ko, tsaka yung baga ko. Ako lang yung may trabaho sa amin. Yung mga anak ko, yung pag-aaral nila. Hindi ako makapasok. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima na posible raw operahan sa bato at baga. Sana panagutan naman niya, hindi naman dapat niya iniwan yung kapatid ko. Dapat hinarap niya yun. Tumuko siya sa mga pulis. Ayon sa barangay, ilang saksi ang nakakuha ng plaka ng nakabanggang sasakyan na kanilang isinumite sa pulisya. Patuloy ang investigasyon ng Quezon City Police District sa insidente. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Land Transportation Office o LTO kaugnay nito. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News.